Kumusta sa inyong lahat? Naisip nyo ba, paano kung ang isang sagot sa malalim na tanong sa buhay magmula pala sa isang bagay na kasing simple ng alitan dahil sa birthday greetings? Well, ngayon, tatalakayin natin ang isang napakakakaibang kwento kung saan ang banal at ang pang-araw-araw na slang ay nagtagpo. At sa pinakasentro ng buong kwentong ito ay isang mahiwagang parirala, ang malaking mata. Ano ba to? At paano ito kumonekta sa lahat? Yan ang aalamin natin ngayon. Sige, para maintindihan natin ang lahat, kailangan nating bumalik sa pinakasimula. Doon tayo mag-umpisa sa pinagmula ng lahat ng ito. Isang medyo kakaibang pangitain na naranasan ng isang spiritual leader. So, ang bida natin dito ay si Brother Nars. Isang gabi niyan, may gumugulo talaga si isip niya. Kaya, bago siya matulog, sa kanyang panalangin, kinausap niya yung tinatawag niyang best friend. At ito mismo yung tanong niya. Gulong-gulo siya kasi sinabihan daw siya ng kaibigan niyang si Miss K na nagmarites daw siya tungkol sa birthday nito. Grabe no, isang problema na sobrang moderno na sigurado akong marami sa atin ang makakarelate. At pagkatapos yung magdasal, biglang may lumitaw sa isip niya, isang napakalinaw na imahe. Isipin niyo to isang dambuhalang mata. Hindi nang nakatitig, kundi gumagalaw. Papalapit sa'yo. Medyo nakakatakot, diba? At kasabay ng pangitaing yon, may narinig siyang tatlong salita. Hindi galing kung saan-saan, kundi sabi niya mula mismo sa tinig ng Diyos. At ang sinabi ay, ang malaking mata. Ang bigat. Okay, teka muna. Bago natin himayin yung kahulugan ng pangitaing yan, importante na balikan natin kung saan ba talaga nagsimula ang gulo. Silipin natin yung nangyari sa birthday party, yung akusasyon na naging dahilan ng panalangin ni Brother Nars. So ganito kasimple yung nangyari. Birthday ni Miss K. Bilang pagbati, si Brother Nars, hinikayat niya yung mga kasama nila sa komunidad na, padalahan natin siya ng video greetings. At ang dami nga ang sumali, nagpapasalamat sa mga nagawa ni Miss K. Pero, ang hindi inaasahan, imbes na matuwa, parang nailang pala si Miss K sa sobrang atensyon. Dito na ngayon papasok yung salitang marites. Alam naman siguro nating lahat to, no? Pero para lang sa kaalaman ng lahat. Ito yung sikat na tawag ngayon sa mga mahilig sa chismis. At yan mismo yung salitang binitawan kay Brother Nars na talagang tumatak sa isip niya. Ito naman yung paliwanag galing sa panig ni Miss K. Inamin niya, uncomfortable ako. Nagalala siya na baka yung mga tao napilitan lang bumati kasi sinabihan sila ni Brother Nars. So dahil sa concern niya na baka hindi sincere yung mga pagbati, doon niya nabitawan yung biro na parang marites si Brother Nars. Isang simpleng hindi pagkakaunawaan lang talaga. Sige, ngayong alam na natin yung buong konteksto, balik tayo doon sa pangitain. Paano nga ba binigyan ng kahulugan ni Brother Nars yung tatlong salitang yon na sinasabi niyang galing sa itaas? Dito na nagiging interesante. At ang galing ng interpretasyon niya kasi hinimay-himay niya. Sabi niya yung salitang malaki, hindi lang siya tungkol sa size. Ang kahulugan daw nito ay mas higit o more than. Kaya naman ang malaking mata ay hindi lang basta malaking mata, kundi isang mata na may kakayahang makakita ng higit pa sa nakikita ng isang ordinaryong tao. At ito yung pinaka-importante sa lahat. Ang kakayahang ito ay hindi lang para makita yung mga bagay na nandyan na sa harapan mo. Ang ibig sabihin daw nito ay yung kakayahang makita yung mga bagay na parating pa lang. Wow! Hindi lang ito paningin, kundi foresight, pangunawa sa kung ano ang darating. So, dito na ngayon talaga nagbago ang lahat. Dito natin makikita kung paano yung isang simpleng akusasyon na, marites ka, ay nabago at naging isang banal na kumpirmasyon pala ng kanyang tungkulin. At tingnan niyo naman ang pagkakaiba, di ba? Napakalinaw. Ang isang marites, ano bang nakikita niyan? Yung buhay ng kapitbahay, yung mga nangyari na, yung chismis sa kanto. Pero ang malaking mata, ang nakikita nito ay yung mga bagay na malayo pa. Yung parating pa lang, ang hinarap. So mula sa isang chismoso, inangat ang kanyang papel sa isang tagapagsalita na may kakayahang makakita ng hinarap. At kung akala nyo tapos na dyan, meron pa. Kasi may kasama pala yang si Marites, si Mirasol. Siya naman daw yung, alam niyo yun, yung nagsusulsol o nagpapasimula ng kwento. Yung, Marie, isusumbong ko.
Tandaan nyo yan kasi may koneksyon yan. At dito na pumasok yung napakagandang twist. Sabi ni Brother Nars, kung siya raw yung marites na tagapagbahagi ng impormasyon, ang kanyang best friend, ang Diyos, ang kanyang mirasol. Siya raw yung pinagmumulan ng lahat ng impormasyon na ibinabahagi niya. Ang galing, di ba? Isang napaka-personal at modernong paraan para ilarawan ang kanilang relasyon. Ngayon, lumayo muna tayo sandali at tingnan natin yung mas malaking larawan. Ano ba talaga ang aral sa likod ng buong karanasan to? Ano ang ipinapahiwating nito sa ating lahat? Ang isang pangyayaring ito, yung buong kwento mula sa simpleng birthday greeting hanggang sa banal na pangitain, ay ipinapakita bilang isang matibay na patunay. Patunay ng isang Diyos na personal, na nakikipag-ugnayan at talagang buhay na buhay sa kasalukuyan. So, kung susumahin natin, nakita natin ang isang pambihirang paglalakbay. Mula sa isang simpleng alitan, nagkaroon ng tanong sa Diyos at sinagot ito sa paraang napakasuryal pero at the same time napakamoderno. Pinaghalo ang espiritualidad at ang slang ng panahon ngayon at pinapatunayan lang nito na ang Diyos ay kumikilos at nakikipag-usap hindi lang sa mga malalaking bagay kundi dito mismo sa gitna ng ating pang-araw-araw na buhay. At iiwan ko kayo sa tanong na ito para pagnilayan. Kasi kung ang isang simpleng biruan tungkol sa pagiging marites ay pwedeng maging daan para sa isang napakalalim na mensahe, paano pa kaya yung mga ordinaryong pangyayari sa sarili nating buhay? Baka may mas malaki rin silang kahulugan. Siguro kailangan lang din nating buksan ang ating malaking mata para makita ito.